Anunsyo nga natin. Hello po, live na po tayo. Live na po tayo. Hello, sana kayo? Awan kita. Live na po tayo. Ayun. Yan na. Yan si Ate Sheena namin. Live na po tayo. Paki-forward na lang Ate Sheena doon sa kanila. May hinihintay pa tayong email. Pero pag dumating, sagutin natin saglit at tuloy tayo. Live na po tayo guys. Live na po tayo. Hello. Ayun, mayroon na isa dito sa Cavite. Alright. Tayo natin sila, Ate Sheena. Dalawa, isa pa lang. Ayan, hala, nandyan si Ate Hides. Hello, Ate Hides. Kumusta na kayo? Nandyan si Ate Hides namin sa Cavite. Okay. Tayo natin, naka-apat na dito sa kabila. Dito sa Cavite, nag-iisa pa lang si Ate Hides. But anyway, mahina bang boses ko? Lakasan ko ha, lakasan ko. Alright, lakasan ko. Kahapon, nandiyan din ang aming Ate Gemini. Hello. Kahapon po, sa mga hindi nakapakinig, ang ating pong tinalakay ay ang sons and daughters of God, na ang kanilang beholding o pananaw, paningin, ay good and very good lang. Hindi po good and evil. Hindi po mabuti at masama. Kundi mabuti at sobrang buti. Yun po ang mga banal. Yan po mga anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, mga banal or mga binanal. Ang kanilang paningin, pananaw, ay pananaw ni Kristo Jesus o pananaw ng Diyos. Itong ating tinatalakay ay talagang hindi natin tinatalakay dahil sa ito ay napeperfecto na natin. Kaya po ang ating layunin dito, for the perfecting of the saints, sa sasakdal ng mga banal. Hello! Aloha! Ate Merly namin, nandiyan ka pala. Ibig sabihin po, ay sabay-sabay nating alamin at dapat matutunan. Dahil lahat naman po tayo dumaan sa lahi ng unang Adan, na ang kanyang mindset, ang kanyang kamalayan ay good and evil. So, re-reviewin po natin saglit bakit po may kamatayan sa tao, sa mga natural man, tawag natin generic man. Dahil po sa good and evil. So, tingnan po natin. Punta na po tayo sa ating kung saan tayo tumigil noon. Doon tayo sa Genesis. Aklat ng Genesis. Saan ang ating Bible? Alright. Sa aklat po ng Genesis chapter 2, ewan ko lang kung nasundan niyo yung ating turo noon sa chapter 1 ng Genesis. Wala pa pong kasalanan ng panahon na yon. Wala pang good and evil. Wala pa. So dito sa Genesis chapter 1, mapupuna mo mula nung maglalang ang Panginoon ng lahat hanggang sa matapos niya paglalang sa ika-6 na araw, ay puro good.
Ngunit nung matapos niya lalangin ang kanyang sarili, o ibaba ang sarili niya sa katawang lupa sa pamamagitan ng kanyang hininga, ay sinabi niyang, "Behold, it was very good." Behold, it was. Naging very good. Kasi hindi po siya naging very good. Ibig sabihin, behold. Ganon din po ang sinabi sa 2 Corinthians 5:17. Sabi niya, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, sabi niya doon, all things are become new, and all these things are God, or of God. Meaning to say, kapag anak ng Diyos, dapat matutunan natin na hindi po paningin ng mga normal na tao ang paningin ng anak ng Diyos. Kaya sinabing, behold. Kung mapupuna po natin, yan mismo ang ginamit sa original first mention ng Bible na batas natin sa panguunawa. Balikan natin sa Genesis chapter 1. Sabi sa Genesis chapter 1, ito ko po ma-refresh tayo. Verse 30. And to every beast of the earth, King James po natin babasahin para makita natin sinasabing behold. And to every beast of the earth, and every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herbs for meat, and it was so. Verse 31, sa dulo ng chapter 1. And God saw everything that He had made, and behold. Gusto ko po makita natin yung salita na yan. It was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So mayroon salitang behold. The word behold, ang salitang behold po, ay hindi po pang extraordinary na salita. Sa mga may DNA ng Diyos o sa Diyos, ang behold ho, normal na paningin ng isang Diyos o ng isang Espiritu. Sa Matthew, sinabi ng Diyos, ni Kristo, "Lo, I will be with thee." Ang sinabing lo, hindi po apelyido ng insik. Si Ling Lo, si Li Lo, hindi po. Ito ibig din sabihin ng lo ay behold, tingnan mo sa iyong paningin na Diyos. Tingnan mo sa iyong Diyos na paningin, tingnan mo sa iyong spiritual na paningin, tingnan mo sa iyong paningin ng pananampalataya. Yan ang pinakamababa. Pag sinabing behold, tingnan natin sa mata ng ating pananampalataya. So itong salita na ito, dapat natin matutunan para po ang lahat ng ating nakikita ay good and very, very good lang. So, lagi natin ito bulay-bulayan na ito ay normal na paningin ng mga anak ng Diyos. Kung napupunan ninyo, kaya ganyan po ang normal na paningin ng mga anak ng Diyos. Dahil dito po sa verse 28 ng Genesis, review po ito. And God blessed them. Past tense. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, be good and very good.
and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So, ang ibig sabihin po, itong mga may paningin ng good and very good ay mga blessed, mga pinagpala. Ulitin ko pa. Sinabi dito sa verse 28 mula sa verse 27 o 26 na sila'y lalaki at babae at sila'y pinagpala. Hindi po pagpapalain. Blessed, pinagpala na. Ang mga katauhan na pinagpala, ang paningin po nila ay mabuti at sobrang buti. Yun lang po. Good and very good. So, lahat tayo ay hindi ganyan ang paningin palagi. Kung hindi naman natin aalamin, kapatid, paano naman natin malalaman na ganyan palang katauhan natin? So, kaya po tayo nag-aaral para for the perfecting of the saints sa mga banal ito. Sa ikasasakdal ng mga banal. Kung hindi naman natin tatalakayin ito, malay man natin na ganyan pala tayo. Good evening. Andiyan na si Ate Giwal namin. So, kaya po natin tinatalakay. Marami sa atin, sigurado ako, na hindi naman po alam ang tunay nating pananaw. So, kung hindi naman natin ito tatalakayin, paano naman po? Paano naman ang sunod na henerasyon natin? Ha? So, ayun, nag-iisa na lang. Si Ate Hyde na lang yata ito, o si Sister Merly dito sa Cavite. Kaya kung minsan, alam mo, hindi siya may nakikita kong evil. Hindi, nalulungkot po ako dahil hanggat hindi po tayo nauuhaw sa Revelation, baliwala po ang ganitong pagtuturo sa atin. At pag hindi tayo nauuhaw sa Revelation, ganito po ang mangyayari sa atin. Chapter 2 ng Genesis. Verse 1. Chapter 2, verse 1. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Pagkatapos magsalita ng Diyos na, behold, all things are very good. Nagpahinga ang Diyos dahil lahat doon na natapos. Nung diniklara niya very good, lahat po ng ginawa ng Diyos ay very good. Nung natapos niya, sabi, oh, haha, kaya ganda-ganda lahat. Okay? So, natapos ang langit at lupa, na-repair, at sabi niya, we're finished, and all the host of them. Gusto ko mamarka ninyo sa inyong Bible yung salitang host. Ang host po, mass of person. Nakita ng Diyos, pati bilang kung ilan ang magiging anak ng Diyos. So, ang mga anak ng Diyos, marami. Pero tingnan mo sa verse 2. And God, and on the seventh day, God ended His work, which He had made, and He rested on the seventh day from all His works, which He had made. Alam mo ba na hanggang ngayon hindi nakakapagpahinga ang Diyos? Yung sinabi niya dyan, nagpahinga na siya. Dahil sa verse 1, ang mga host, ang mass of persons,
ang napakaraming anak ng Diyos. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin po natin alam kung ano ang tunay nating pananaw. Kaya patuloy nagtatrabaho ang Diyos na nagtatrabaho araw at gabi pa rin hanggang ngayon. Isa sa mga trabaho ng Diyos ay itong pagtuturo ng greater truth upang tayo nga po ay makapagpahinga na kasama niya sana. Dahil tayo ang buto at laman ng Diyos. Father Almighty, salamat po sa gabing ito. Gisingin niyo po kami lahat. Yugyugin mo ang aming tunay na katauhan upang magising at lumiwanag ang aming buhay Kristo at aming mapagharian ang mundong nakikita. Ama, ito ang iyong layunin. Ito ang naganap na sinabi mo sa Ecclesiastes, na ang naganap na ay magaganap pa. Kaya Ama, sa gabing ito, ang aking kahilingan uli sa iyo na lahat kami ay matutunan ito. Ang tunay naming katauhan na naganap na dahil diniklara mo na ang langit at lupa ay natapos mo na at nagpahinga ka upang mausto ang iyong kapahingaan, Ama. Na kaming lahat ay makinig at magpaalalahanan sa tunay naming mga katauhan. Salamat po, Aba, Daddy, Holy Spirit, Daddy namin, salamat sa iyong paggabay sa gabing ito at sa puso, mga puso na bukas at mga puso na nakikinig sa iyo sa pagmamahal. Salamat po sa dugo ng iyong kordero na si Jesucristo na walang humpay, araw at gabi na naglilinis sa amin lahat ng karumihan sa loob at sa labas, sa mga salita sa aming mga bibig katulad ng ginawa mo kay Isaiah nung sinabi mo sa kanya, ipadala kita. Ngunit sinabi ni Isaiah, paano mo ako may padala? Dahil ako ang tao na may maruming bibig. Ngunit mayroong kang baga na pinadala sa iyong anghel at nilagay, dinampi sa bibig ng iyong propeta. At sinabi mo, ngayon malinis ka na. Ama, ito rin po ang gusto kong mangyari sa bawat isa sa amin sa gabing ito, na ang iyong live call, ang iyong buhay na baga, nagniningning ng iyong kaluwalhatian, ang siyang lalabas sa aming labi, kaya kami ay malinis na ipadadala mo sa gabing ito. Father Almighty, we give you all the glory and the honor and the dominion sa pangalan naming katuwiran, kaya kami malinis sa iyong harapan. In Jesus' mighty name. Hallelujah! Hallelujah! Andiyan pa kayo mga kapatid. Medyo nag-block out siya. It's okay. Andiyan pa si Ate Hyde. Si Ate Hyde sana pala naiwan. Wala na si Sister Mary. Alright. So, he who is, sabi sa Bible, sino man ang mag-i-endure until the end shall be saved. Pag hindi po tayo matyaga hanggang sa dulo, ito po mangyayari sa atin, chapter 2 ng Genesis. Sa aklat ng Genesis chapter 2, meron po tayong mapupuna. Chapter 2 ng Genesis. Review po ito kahapon. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 15, tagalogin natin, at kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden
upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy, sa halamanan, ay makakain ka na may kalayaan. Sa lahat ng punong kahoy, verse 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So, kinain po ni Adan ang kaalaman, ang pagkakilala ng mabuti at masama, kaya siya ay namatay. Sa mga tuwid, kapag ang pananaw ng tao ay mabuti at masama pa rin, mamamatay pa rin po siya. Ulitin ko pa. Ang tanda ng kamatayan at tatak ng kamatayan ay ang kaalaman, knowledge of the good and evil. Lahat tayo ganyan pa rin po hanggang ngayon. Hindi po natin maitatwa. Ngunit, kaya po natin tinatalakay ito para po alam na natin kung ano talaga ang tunay nating kamalayan o knowledge. Kamalayan, kaalaman, knowledge of good and evil. Kapag kumain daw tayo niyan, kumain daw si Adan niyan, mamamatay siya. Sigurado. Sa mga tuwid, lahat po ng mayroon pa rin kamalayan o kaalaman ng mabuti at masama, wala pong pagsalang siya ay mamamatay. May dumating na pong email. Sige lang po, tuloy lang tayo. Pagbulay-bulay yung sinabi ko po, dahil padala lang natin ang sagot sa email na ito. Akala ko rin noon, okay lang na ang Kristiyano ay may kamalayan na good and evil. Oh, come on. Ooh, come on, guys, come on. Wait lang po, padala natin muna ito. 12, pilot on board. 12, 15. So, akala ko rin noon, okay lang, kasi nga, normal na yung alam natin ng good and evil. Pero yung pala ang tatak, kung unawain natin, na ang tao ay siguradong mamamatay. Sandali lang po ha, padala ko muna yung schedule. So, pagbulay-bulayin po natin na may dapat po tayong babaguhin sa ating mga pang-uunawa o kamalayan. Pero itong mga turo na ito ay baliwala naman po ito sa karamihan sa atin kung talagang ang alam natin na ang kinaroroonan natin ngayong katayuan o kaisipan ay normal na po ito. Ito na talagang final na. No? Ito na yung talagang pangmalakasan. So, hindi na po natin mapapalitan ito. Ngunit sino po ang magiging lugi sa tingin natin? Sino po ang magiging lugi kung hindi po natin aalamin itong kaalaman na ito?
mamamatay po tayo. Ang ibig sabihin po ng walang pagsalang mamamatay ka, ibig sabihin po, bigla na lang darating si kamatayan. Yan sinasabi ng karamihang tao na hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Pero hindi po yan totoo. Dahil ang authority po ng mga anak ng Diyos, na buto at laman ng Diyos, ay naibalik na po sa kanila. Naghahari na po sila sa buhay. Sabi sa John 10:10, si ako nga ay dumating upang bigyan tayo o magkaroon tayo ng buhay. Ibig sabihin na magkaroon ng buhay upang hindi po tayo paghaharian ng kamatayan. Dahil mas mataas po ang buhay kaysa kamatayan. At ang buhay na yan, si I am mismo, si ako nga na Diyos. Hindi ba si ako nga o si I am ang nakatira sa atin? Hindi ba't sinabi na ikaw at ako ang templo ng banal na Diyos? Hindi ba't sinabi na mismo ang Holy Spirit ay nananahan sa atin? So, kung hindi natin paniniwalaan ito, pero sabihin natin Kristiyano tayo, pero hindi po masama ang masigasig po tayo sa church. Hindi po masama yun. Lalo na pag sa church ay iyak tayo ng iyak dahil nasa presensya tayo ng Diyos. Ngunit paglabas po natin sa church, balik po tayo sa ating kamalayan na mabutit masama. Balik po tayo sa kamatayan. Wait lang ha, wait lang. Alright. Wait lang po. Sagutin ko muna itong email. Okay. Wait lang. One more thing. Alright. So, may napupulot po ba kayo? Kaya po tayo nagsimula na maga kasi alam nyo, hinahabol ko rin ang oras, maya balik ako dun sa barko before midnight, pero may obligasyon po ako sa inyo na ang tingin ko po kasi obligasyon itong aking trabaho na kahit na minsan hindi nyo lang napupuna na wala akong tulog, puyat po ako, pero ito po ang aking kasiyahan. Dahil kung ano po ang design natin, doon po tayo masaya. Pag hindi po natin na itataguyod ang ating design, malungkot po tayo. Katulad po ng ibon. Ang design po ng ibon ay lumipad. Pag hindi po siya nakakalipad, malungkot po ang ibon. So marami po sa atin araw-araw malungkot. Bakit? Dahil napakarami po sa atin hindi po namumuhay ayon sa ating design. Bukas makalawa, dahil hindi natin naisabuhay ang ating mga design, ang sabi ng Diyos,
walang pagsalang na mamamatay ka. Bakit? Good and evil palagi ang nakikita ng mga taong hindi nila na gagawa ang kanilang design. So, ang gusto ko po sana mangyari na lahat po tayo ay matuto kung anong ating design. Isa po sa design natin ay makinig sa instruction ay sa manual ng mga anak ng Diyos. May manual po tayo. Ito po ang greater truth o salita ng Diyos. Kaya po natin tinatawag na greater truth dahil gusto po natin magkaroon ng kaibahan ang mga dati na nating napapakinggan, kaya tinatawag nating lesser truth. Na hanggang sa mga oras na ito, lahat tayo epektado naman talaga. Lahat tayo. Hindi ko po inilalabas ang aking sarili. Dahil lahat po tayo talaga naman ay hanggang sa mga oras na ito, apektado po. So, isa po sa design natin ay makinig sa instruction kung sino tayo. Pag hindi po natin napapakinggan yan, magugulat na lang tayo, malungkot ang buhay natin, magugulat tayo, kinuha na tayo daw ni Lord. Hindi po tayo kinuha ni Lord. Sabi ni Ate Nat, marami sa atin, hindi alam na nagpapasagasa tayo. Parang ganyan po. So, sana po ay ating pakikinggan ang greater truth dahil ito po ay kaiba sa ating normal na nalalaman. Kaya marami sa atin ang nagugulat, bigla na lang kinuha tayo, sabi nila, ni Lord. Di ba? Now, inaano ko lang kayo habang ako ay nagtatype ng sagot ko dito sa email. Wait lang guys, one more minute. Dahil inihintay ito ng tropa para alam nila kung saan sila pupunta na pantalan. Tayo po nagbibigay sa kanila ng schedule o papupuntahan dahil nagkaroon ng bagyo kagabi dito. Kanas-kanas tawag namin. Pero nagsara po ang puerto. Sara, isang gabi siya nagsara. So ngayon nagbukas na. Wait lang ha. Naku, alis pala itong si Hillary. Guys. Ngayon, punta po tayo sa Obadiah. Chapter 1 ng Book of Obadiah. Tingnan nyo po sa verse 21. Pakihanap nyo muna ang Book of Obadiah. Book of Obadiah. Yes. Alright, let's do it. Padala ko muna ito guys. Wait lang ha. Pindutin natin muna ang send at masisend siya. Okay. Book of Obadiah. At tawagan natin ang isang bata natin.
pumunta ka doon dahil kailangan ka doon. Okay. Wait lang. May isa pa palang problema. Mayroon pa tayong titingnan. Ano bang oras? Sorry guys, medyo marami tayong trabaho. Sandali na nasabay. Pero may titingnan lang tayo. Sandali ha. Ano ang ating Book of Obadiah. Pakitingnan nyo po. Verse 21. This is reminders. AP Tiger Lianming Mega Tiger Lianming Book Wadaya Tiger chapter 2. Pakipost mo nga Ate Sina. Tiger Lianming Huwag ka muna lumabas. Huwag muna. Tiger, Swansea. Tiger, Michaelis, okay, nandiyan ka. Michaelis, matagal ka pa. Ang Tiger. Search muna natin itong Tiger. Yan na ito. Wait lang guys. Sandali lang. Tiger. Wait lang. Tiger. What's your name? Pangalan ng barko na ito. Wait lang po. Tiger. Ayun. Istorbo ko tuloy kayo. Wait lang. 1 minute na lang po. 1 minute na lang, promise. Ayun. Kailan siya darating? Ah, 21 pa. Good. Alright. Tuloy natin guys. Tuloy tayo. Isang ano na lang. Isang send na lang. At okay na tayo. Okay. So, we will go and see this 11. Today is 11, isn't it? What is it? Alright. Ngayon. Obadiah chapter 1 verse 21. Book of Obadiah. Tapos i-text natin muna itong isang bata. Okay. Yeah, Vimlis. Yeah, good. Yeah.
No, but okay, but there is no the 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 radio. Did you take it out? Did he take it out? Did he took? Did he? Did Delson get the radio? He brought it down. No, it has to be given there. That's what I mean. The Delson will give it anyway tonight. Just tell him he will be bringing in the radio to the ship. That's what I mean. No, tonight. He is doing Bird's Tone Cal. What's that? Tonight, 2100. 21:30. Tomorrow, 7:30, you just give the radio. Tonight. Yeah, you don't do that. Let him do, because he's finally in a way is tomorrow 2100 finishing. So he has a lot of time. 7:30, you'll be there by 9:30. Yeah, and you do the inbound pitch for with Raul for bunker and condition. Please help him also. The bunker and condition. Okay. Yeah, you have nothing to do there. You have already done everything there. You know, the remaining there. Just check also the cargo, the load plan if you have the time. 93,000, it says here. And I think this Derek just sent nothing. You have nothing. Just check, and you just get the copy of the load plan and send it to Delson. Yeah. Do the best you can there. Yeah. Okay. Thanks. Yeah. Bye. Just please. I'm busy now. Just send email to or message to Delson that he has to do the radio. I think is in the office. Please tell him. Yeah, and just give it to him and say, okay, go, man. And tomorrow I will go. I have two shifts tomorrow. Yeah. Okay. All right. Yeah, okay. Thanks. Bye. All right. Sorry, guys. Naudlot tayo. Okay. So, ito. At ngayon, ang ating topic, abang kayo nagkakape dyan o naghahapunan, ay Part 7, Sons and Daughters of God, Part 7, Saviors. Napupunan nyo ba? Mga tagapagligtas. So, tingnan natin kung makakayang tanggapin ng ilan sa atin, tanggapin natin. Ang hindi naman, ibalang araw, darating ang panahon na mapag-aaralan po natin at balik-balikan at masabi, nga, no? Tama nga ito, no? Okay. So, sa Obadiah chapter 4, chapter 1. At sino nandiyan ka na? Ayan. And saviors, may S. Ibig sabihin marami. Shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau. And the kingdom shall be the Lord's. Malaking LORD. CIM. Alright? Sa Tagalog, at ang mga tagapagligtas magsisisampa sa bundok ng Sion upang hatulan ang bundok ng Esau at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Isa po sa wala sa kamalayan natin mula't mula na tayo kapag Kristiyano ay nakadepende tayo kay Kristo. Siyempre, lahat tayo ganyan. At kapag may problema, may kahinaan, may mga dapat lutasin, lumulhod tayo sa Lord na nakagawian natin na hindi po masama. Kaya lang, ang ating paglulumuhod sa Lord ay ibinibigay natin sa Lord ang authority na ibinigay na sa atin. Ibinabalik natin sa Lord
kung ang panalangin natin ay, Lord, save me from this, save me from that. Iligtas niyo po kami sa ganito, iligtas niyo po kami sa ganyan. Kasi yan po ang natutunan na nabasa natin na masabi natin itinuro ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo. Isa po sa tinuro niya sa panalangin ay, iligtas mo kami sa masama. Hindi po ba? Ama namin, sumalangit ka, ganyan. Iligtas niyo po kami sa masama. Bigyan niyo po kami ng pang-araw-araw na pagkain. Iligtas mo kami sa masama. Iligtas mo kami. So, hindi po masama ang panalangin na yan dahil yan ay pinanalangin din ng mga disipulo. Ngunit kung napupuna po natin, nung pinanalangin ng mga disipulo ito, hindi po sila mga anak ng Diyos. Wala pa po sila buhay ng anak ng Diyos. Wala pa silang mga buhay Kristo. Kaya tawag sa kanila, followers of Christ o Jesus Christ. Hanggang sa mga oras na ito, 99% ng Kristiyano, tinatawag niya na kaganda-ganda pakinggan, followers siya ni Christ, which is not bad. Hindi po masama. Totoo po naman kung hanggang sa mga oras na ito ay hindi alam ng anak ng Diyos na siya na ngayon ang buto at laman ng sinasabi niyang sinusundan niya na si Kristo. Ulitin ko po. Hanggang sa mga oras na ito, marami sa atin ang kamalayan ay follower siya ni Christ at pinangangalandakan natin at kabait-bait, kareli-religious natin tingnan. Ngunit ang totoo, ang buhay Kristo ay nasa iyo na. Ikaw na ang buto at laman. Nakikita ang Kristo sa mundong ito. Ikaw na ang Savior. Kaya maraming Saviors ang sinabi dyan. Many membered body of Christ. Sabi sa 1 Corinthians 12:12, kung paano na si Kristo ay isa, kung paano ang katawan ay isa, ngunit maraming bahagi, ganon din naman si Kristo. So may mga problema tayo, nakaratay sa banig ating kamag-anak, mahal sa buhay, inaasa natin kay Kristo. Sa Lord, napagalingin siya. Hanggang sa mga oras na ito, marami tayong mga kapatiran na may buhay Diyos, may buhay Kristo, sila ang kapuspusan ng Diyos at sila ang nakikita na buto at laman ng Diyos, ngunit ayaw nila panghawakan at paniwalaan, iasa nila sa itaas. Bukas makalawa, patay ang kanilang pasyente. Naawa ko sa isang broadcaster. Gusto ko pa naman siya kung magsalita. Doon siya sa isang sekta na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Lalo na hindi siya naniniwala na siya ay Savior. At lalo na hindi siya naniniwala na siya ang nakikitang Diyos o nakikitang anak ng Diyos. May leukemia ang kanyang anak. Ang mga pagsubok daw na ito ay nagpapatatag sa kanila. No. Kung akong tatanungin mo, no. Ang pagsubok po, hindi nagpapatatag kanino mang tao. Ang pagsubok po ay opresyon pagdating na sa sakit, sa aklat ng mga gawa. Sinabi na si Jesus, pumarot pa rito, umikot, para pagalingin ang lahat ng may sakit na ino-oppress ng demonyo. Pagsakit po, hindi po ito pagsubok. Ito ay demonic oppression. At ang oppressor ay demonyo. Pag may sakit po ang tao, huwag mo sabing sinusubok ka ng Diyos. Napasok po ng demonyo na oppressor ang katawan ng tao. Huwag mo sabihin na kaya ka may sakit
pinatitibay ng Diyos ang iyong pananampalataya at tawag mo dyan pagsubok. Hindi po yan pagsubok. Iba pong sinasabi ng Diyos. Count it all joy when you go against every diverse temptation. Iba po yon. Kaysa sa sakit, lalo ng leukemia. Ang ginagawa po ng anak ng Diyos bilang Savior, pinalalayas niya ang sakit. Hindi mo pwedeng sabihin kanino man natatawa ang demonyo sa iyo pag sinabing pagsubok niyo ng Diyos. Demonyo po yan. Diyan ka nakakita na kung kumatok ang demonyo sa pintuan mo at pinapasok mo, at nung nakapasok siya, sinabi mo, pinadalan ka ng pagsubok ng Diyos. Tingnan niyo po, Acts chapter 10, verse 38. Gawa chapter 10, verse 38. Himay-himayin po natin. Sana po makumbinsi kayo sa gabing ito. Na hindi po pagsubok ang sakit. Pakibasa niyo po. Dahil kung pagsubok ng Diyos yan, hindi po pinagaling ng ating Panginoong Hesus o pinalayas ang lahat ng sakit. Wait lang, mayroon akong sagutin uling email. Pakibasa niyo po, mabuti. Swansea. Kung pagsubok ng Diyos ang sakit at pinalayas ni Kristo ang sakit, hindi ba ininsulto niya ang Diyos? Pinadala ko sa kanya yan, ba't mo pinalayas? Ngayon, sabi diyan, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. Healing. Ibig sabihin, pinagaling. Kapag pinagaling, sakit man o sakit man sa puso, ito ay tawag niya oppression or oppressed by the devil. So, hindi po pagsubok ang sakit. Iba po ang pagsubok ng Diyos. Pagsubok po ay kasama sa pag-train ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi po sa pamamagitan ng sakit. Kaya pag sakit, ito po ay demonic oppression. Kumatok si Satanas on sakit, si cancer, si leukemia sa pinto mo, pinapasok mo. Sino po kayo? Cancer po ako.
Dinadala po ako ng Diyos para subukin ka. Para lalong lumakas ang pananampalataya mo. Niloloko ka o hindi? Talk to me. Niloloko ka, hindi. Dumating po ako para patayin ka. Ito po ay pagsubok ng iyong ama para lalong tumatag ang iyong pananampalataya. Okay, anyway. Let's go on. Alas 7, Diyos na. Sorry guys. Tuloy na tayo. Andiyan tayo. Nabasa natin ang Obadiah chapter 1 verse 21. 1:21. Tandaan niyo po ito. 1:21. Obadiah. Punta na tayo sa 1:21 naman. 1:21 din. 1:21 na Mateo. Dinaanan na natin yung Acts chapter 10 para makita natin ang sakit po, hindi po pagsubok ng Diyos. Dahil malinaw po si Kristo mismo ang nagsabi sa Mark 16 verse 17 to 18. Ang sumasampalataya sa pangalan ko magpapalayas ng diablo. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Hindi po sinabing pagsubok ng Diyos para tumatag ang iyong pananampalataya. Saan niya, pag may pananampalataya ka, palayasin na! Hindi yung kailang ka may sakit sa sumampalataya na. Ang mga sumasampalataya sa pangalan ni Jesus, nagpapalayas ng sakit. Nagpapalayas ng demonyo na oppressor. Hindi mo sasabihin na, ay, may cancer ang anak ko, may leukemia ang anak ko, kaya tumatatag ang aming pananampalataya. Come on, guys. Come on. Pag dumating ang oppressor, tumatok sa pinto, binuksan mo, pinapasok mo. Tapos, ninakaw ng pamamahay mo ng kalusugan. Luluhod ka sa Panginoon at sasabihin mo, ilayo mo kami sa masama. No. Dahil ikaw ay patuloy na follower, tagasunod ni Jesucristo. Natapos na ang pagsunod. Noong ang mga disipulo naging apostol, nung natanggap nila ang buhay Diyos, kapuspusan ng Diyos na si Kristo, Jesus. Basahin mula sa Book of Acts. Kung nanalangin pa sila uli ng Ama namin, iadya mo kami sa masama. Pag may nakita silang masama, anong ginagawa nila? Pinalalayas nila. May lumpo, sabi ni Pedro, halika, hawakan mo kami ko. Tumayo ka! Okay? So, hindi po ako galit. Pinagdidiinan ko lang ang ating tunay na katawan. Mateo 21 o 1:21. Matthew 1:21. Sabi dito, kaya ko lang pinangganon yung 1:21. Tandaan niyo po kasi yan ang ating Noong may anghel na nagpakita kay Jose dahil gusto niya i-divorce si Maria dahil nabuntis nga naman siya. Abay, hindi pa naman kami nagsisiping, ba't nabuntis na siya, no? Para lang hindi siya patayin kasi nung panahon na yun, pag ang babae na buntis na hindi pa nasipingan ng kanyang asawa o ng kanyang groom, yun po ay mabigat na kasalanan. Dapat po siyang patayin, batuhin hanggang sa mamatay. So, palihim sana na aalis si Joseph, hiwalayan niya si Maria. Hindi na matutuloy ang kanilang paging mag-asawa para hindi naman patayin si Maria. Lalabas na lang na iniiwan niya si Maria, ngunit binuntis niya. Parang ganyan sana. Ngunit sinalubong siya ng anghel. Sabi niya, wag Joseph. Sabi niya. Dahil sa verse 21, sabi niya, and she shall bring forth a son. Take note, a son. Anak ng Diyos. And thou shalt call his name Jesus. Ang pangalang Jesus ay Jehovah is salvation. Okay? For he shall save his people from their sins. Tagalogin natin, Ate Sina. Ang sabi dito, at siya ay manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sino magtatawag?
Sabi niya si Joseph. Ang pangalan na itatawag mo sa kanya, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano ang kasalanan? Dito tayo magtatapos. Kapatid, pakinggan mo mabuti ha. Ililigtas ng anak ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ang kasalanan o sin o sins sa Greek meaning, si Ate Sina tuwan-tuwa ka, mayroon na akong Strong's Dictionary, pastor. Gusto ko yan. Actually, ang meaning ng sin ay missing the mark. Miss the mark. Yun po ang sin. Yung miss the mark, hindi mo tinamaan ang iyong target. Hindi mo na ipatupad ang iyong design. Kung ikaw ay nakadesign na lumipad, hindi ka nakakalipad. Yung missing the mark yan. Kung dinesign kang ibon at hindi ka lumilipad, malungkot ka, you miss the mark. Yun ang tanong ng sin. So, ano ang missing the mark? Na pangunahin natin malalaman, una sa ating sarili, at magpalalahanan tayo palagi, hindi tayo magtuturuan na, kayo naman kasi, ganito kayo, gano'n. No, kapatid, please. We study to learn. We do not really study to preach. We study first to learn. Kaya tayo nag-aaral dito. Kaya pag nalaman mo na ito, huwag mo na ituro ang kapatid mo. Nasabi, kayo naman kasi, para mo sinasabi, mas magaling ako sa inyo eh. Ganun. May narinig akong ganun eh. Sabi ko, ang hangin sa ulo nito, balang araw, dadalhin ka sa libingan niya. Hindi porke meron tayong narinig na kaalaman, sapat na po. Sabi niya, seek wisdom. Sabi sa Proverbs chapter 4. And in all you're sabi, seek wisdom. Hanapin mo ang wisdom, karunungan. Because wisdom is a principal thing. The principal thing. Ito ang pangunahing bagay. Ngunit sinabi niya, and in all you're getting, sa lahat ng gusto mong magkukuha, that's Tagalog. And in all you're getting, get understanding. You may have received, you may have heard wisdom, but if we do not understand the wisdom, maging mayabang tayo. At duduruin natin sarili ang ating kapatiran. Sabihin na, ikaw naman kasi, hindi mo pa rin natatandaan eh. Yung mga ganun po, wag po. Yan ang ibig sabihin, wala kang understanding. May wisdom ka narinig, may wisdom tayo narinig, pero wala tayong understanding. So, saviors nga tayo, dito yung mga anak, tagapagligtas. Ano ang una-una nating layunin, ang una-una nating ginagawa? Lahat tayo dapat matuto na ang kamalayan natin na mabuti at masama ay missing the mark. Ulitin ko po. Ang kamalayan na mabuti at masama ay kamatayan. Yan pong sin. Yan ang kasalanan. Yan ang ugat ng kasalanan. Kaya pag nakita mo kapatid mo, duduruin mo, kaya insultuhin mo, kaya parang pinariningan mo na mas magaling ka sa kanya, kapatid, you miss the mark. Kaya nandito tayo, kuminsan nanunuligsa din tayo para po matuto tayong lahat. Kaya pag may kapatid kang ganyan, ikaw yan. Love your neighbor as yourself. So pag nakita mo, maawa ka. At ibahagi mo sa kanya ang understanding sa wisdom na pare-pareho natin narinig. Para hindi ka rin mag-miss ng mark. Dahil kung ganyan pananalita natin, nandun pa rin tayo sa kamatayan. So anong missing the mark? Knowledge of good and evil. Yan po ang missing the mark. Kaya may kamatayan. Sin ang tawag doon.
So, para mailigtas natin ang ating sarili at ating kapatiran sa kanilang mga kasalanan bilang tayo ngayon ay anak, the adopted sons, gawan natin ang parang kung paano natin maibahagi sa Kanya ng ating natutunan, ng ating pananaw ngayon ay knowledge of good and the very good. All things shall work together for your good. All things. Philippians 4:8, lahat doon na binanggit, for good and very good. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, think of these things. So, kapag hindi natin natutunan ito, hindi rin po madali, ha? Ako mismo nagsasalita, alam ko po, hindi ako kaiba sa inyong lahat. Higit pa po ang aking masamang katauhan na pinanggalingan na dapat araw-araw ko ay talagang bugbugin at durug-durugin. Dahil ang iba po sa atin ay mas mabait ihamak sa akin. Mananalita po talagang hindi po makabasag plato. Kami po, marusog kami. Noon. So, sabay-sabay po natin matutunan to save. Sabi dito, upang iligtas ang kanyang bayan, His people. His people. When you become a son, the adopted son, ang lahat ng kapatiran mo sa church, sa barangay, at lahat ng tao roon ay nakadepende sa iyo. Dahil ikaw at ako ang Savior. Iligtas mo sila sa kanyang kasalanan. Hindi po mailigtas natin sa kasalanan ang sino man. Dahil sa dinami-dami ng kasalanan na nangyayari araw-araw sa tao, kung hindi natin palitan ang kanyang kamalayan na good and evil, ng good and very good. Pero ang una nating turuan, natural, ang ating sarili. Kung galing tayo sa abroad, galing tayo sa mayamang pamilya, at umuwi tayo sa Pilipinas, at tingin natin, ganun ang mga mayayaman, naghirap, dahil wala na sila sa palasyo, ang tingin po natin ay good and evil. Malapit na rin po ako umuwi sa Pilipinas. Malapit na. At diyan ako magre-retire, magkakasama tayo. Pero sa oras na yan, sisiguruhin ko sa sarili ko na ang aking pananaw ay good and very good lamang. Para wala pong halo na pigati, walang halo na kamatayan, walang halo na paghihirap, pagdadarako ang aking buhay at aking pamilya at aking ministry. So, ang ating pong trabaho mula ngayon, siyempre, ang sarili, we study to learn. We do not study to preach, kapatid. When we learn, then we preach. Minsan, nandun sa harapan natin, kaya hindi pa natin masyadong natutunan, pwede natin sabihin na, kapatid, alam ba, tunay pala nating pananaw dapat ay good and very good lang. Philippians 4:8. No? Sa Hebrew, sinabi, let this mind be in you, no? Which was also in Christ Jesus. So, dahil ay tayo ay saviors, ayon sa Obadiah chapter 1 verse 21, at dito, tayo ang anak, buto at laman ni Kristo na anak, upang iligtas sa kasalanan. Paano maligtas sa dinami-dami ng kasalanan? Ngunit kapag ang pananaw, kamalayan ng ating kapatid, ng ating sarili, ay nabago from good and evil, maging good and very good, kapatid, all things shall work together for our good. Amen? Hallelujah. Father, salamat po sa gabing ito. At marami kami natutunan. May mga pahayag ka na marahil ay bago sa karamihan sa amin. Ngunit ito po ang katotohanan at nagpapasalamat kami sa iyo na matagal mo nang naihanda ito at ngayon na ibuhos mo sa bawat isa sa amin. Salamat po at lahat kami as saviors. Ang una naming isi-save ay ang aming kamalayan, ang aming knowledge from the knowledge of good and evil to the knowledge of good and very good. Father, this is you. Ikaw ito, dahil ikaw ang aming kamalayan, ang buhay, kaisipan,
Ama. Abba, Daddy. Holy Spirit, salamat po, Daddy. We give you back the honor and the glory and the dominion sa pangalan ng aming katuwiran, kalinisan, aming buhay, at aming katauhan, si Kristo Jesus. Amen po, amen. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Bantayan nyo ang mensahe na ito in Jesus' mighty name. I charge you guys. Amen. Guys, medyo maraming intermission, pero talaga, alright. Sana may napulot po kayo. At hay, salamat po sa iyong pagkikinig. Wala na nakikinig. Alright guys, see you tomorrow. Enjoy the weekend. And hopefully tomorrow, at Isina, magkakaroon tayo ng Google Meet. At nakikinikinata ko na itong dalawang bata magpipreach bukas. At sino pa ang gusto mag-preach sa Sabado at Linggo. So, I love you guys. Always remember, you are me, and I am you. Kaya sasabihin ko palagi, I love you. Good night.